Ayan po at nakakalungkot man pong balita pero kailangan ko pong ibalita sa inyo na ito pong si Bangag ay nagmamalfunction na po yung kanyang kidney. At kagaya po dati kay Enrile na kumbaga sa karburador ng sasakyan ay pumapugak-pugak na po. So ayan po ang ating nakuhang impormasyon. At kagaya kay Enrile, pumapugak-pugak na rin po ang kidney nitong si Bangag. Kawawa naman pero wala, una-unahan lang yan. At nagkataon lang na ikaw mauna ang mauna kasama na itong kasunod na itong pinsan mong si Tambaloslos at yung mga nasa gobyerno na mga magnanakaw mong mga official dyan, ganon din mga kumakampi sa iyo na mga congressman at saka mga senador ay kasunod na po na magkamatayan. So condolence in advance po sa inyong lahat na mga mamatay ngayong taong ito. At pero wala naman pong malungkot doon eh. Dahil sigurado ako lahat ng mga tawag dito, mga tao sa bansa natin ay magpipista. At baka magpapatugtog pa ng mga talagang nakakaantig damdamin ng mga sayawan. Ayan. So, huwag po kayong malungkot dahil matagal na rin po nakaabang sa inyo yung mga uod sa sementeryo, nakaabang na rin po sa inyo. At tama lang na maagnas kayo doon na lamunin ng mga uod yung mga katawan ninyo. So, ang masakit dito ngayon sa inyo, yung kahit na 1,000 taon na kayo nakalibing, minumura pa rin kayo ng tao. Oh. Gaya na lang ni Enrile, di ba? Nakalibing sa libingan ng bayani. Pero yung mga kababayan niya sa Cagayan, minumura hanggang ngayon. So, yun ang legacy na iniwan niya. So, kung yun din ang legacy na iniwan mo, ay di, magsama-sama kayo mga putang ina nyo. Ganun lamang po yun. Total, nagmamalfunction na yung kidney mo, ay di, advance condolence nga sa iyo. Anyway, ay ano ba yung kailangan nating kwan dito? I-topic. Wala na akong alam i-topic eh. Kundi ipapakita ko lang po yung mga kaganapan ngayon at paparinig ko po sa inyo ha. Ito pong si Kwan, si Ronaldo Puno. Yun pong congressman na naaagnas na rin po. Yung si Kwan, congressman na Agnas. At ito po yung si Ronaldo Puno na may hydrocephalus din po yan. Ang laki-laki ng ulo na matandang yan, hindi pa mamatay. At pero mamatay na po, kasunod na po yan ni Kwan, ni Bangag. Pag namatay yan bukas si Bangag, patay na rin po itong Ronaldo Puno na ito, na congressman na isang kawata na wala raw nakikitang korupsyon itong Puno na ito kay Romualdez saka dito kay Bangag. Ito na po, ha? Eto na, naaagnas na lang to sa kongreso. Itong si Congressman Gutay-Gutay na ayos na si Puno pala. Biruin mo, wala daw siyang nakitang basihan para i-impeach ang amo niya. Bago mo sabihin yan, magpa-hair follicle test muna siya at ipaliwanag niyo kung saan napunta ang trilyon sa kaban ng bayan ba. Nakikipaglukuhan ka pa? Magbago ka na, malapit-lapit ka na sa burol at lamay ba? Ulit. Eto na, naaagnas na lang to sa kongreso. Itong si Congressman Gutay-Gutay na ayos na si Puno pala. Biruin mo, wala daw siyang nakitang basihan para i-impeach ang amo niya. Bago mo sabihin yan, magpa-hair follicle test muna siya at ipaliwanag niyo kung saan napunta ang trilyon sa kaban ng bayan ba. Nakikipaglukuhan ka pa? Magbago ka na, malapit-lapit ka na sa burol at lamay ba? Ayan po. At so, ito po yung pan talaga yan. Yun pong ang liwaliwanag na yung pagkampi dito sa mandurugas niyang amo. At ito po, kaya itong tumanda na itong puno na ito. Parang puno nga ng baliti itong hayop na ito eh, ang tsura nito.
ay talagang kampi to date itong buwisit na ito. At wala raw siyang wala raw korupsyon. Tarantadong congressman ito. Ito yung taga saan ba ito? Anong distrito ba ito? Ibuto nyo pa yan, ha? Yung mga congressman nyo na itong si Puno na ito na parang puno ng balite. Ay, ibuto nyo pa yan. At sa susunod. At para lalo kayong pulutin sa kangkungan, lalo kayong magkaka-ulcer sa sobrang gutom dahil nilamon na lahat itong puno na ito. Yung magpira dapat ninyo. Ganun lang po yan. At anyway, at ito po yung balita na maliban po doon sa nagmamalfunction na ang kidney nitong nitong bangag, ay mayroon na raw pong inilabas na warrant of arrest ng ICC dito kay BP Sara. At ayon po doon sa ating sources ay anumang oras ay pwede lang ipa-implementa ang warrant of arrest. So, ewan ko kung sino ang mag-i-implementa, ay wala na si Torre. No? At talagang kahiya-hiya na talaga itong ginagawa itong bangag na ito. Nakikipag-sabwatan pa sa ICC na wala na jurisdiction ang ICC dito sa atin. Hindi ko alam kung saan ang utak nitong bangag na ito. Talagang bangag na, talagang mamamatay na ito. Wala na eh. Nagko-convolution na, kaya wala na siyang nalalaman talaga. At yan ay tingnan nyo, tinundi na ng mga kagaya itong kay Russia, kay Vladimir Putin. May warrant of arrest yan, pero anong ginawa ng Russia? Kinasuhan pa mismo itong mga ICC na ito, judge sa kaya mga prosecutor ng ICC. Ay dito sa atin talagang tayo na mismo magsusurrender ng mga tao natin dito sa mga ICC na ito. Kahit na wala ng jurisdiction sa atin ang ICC. Ganyan tayo kabobo. At bagay ito lang, si Bangag lang bobo, hindi ako. At kaya nga nadadamay tayo eh. Tayong mga Pilipino, alam ko matatalino eh. Pero dahil sa kabubuhan itong bangag na ito, damay-damay ng lahat. Kaya number 1 tayo sa lahat na sa buong mundo na kinukuha ng mga iba't ibang mga bansa dahil yung talino natin at dedication sa ating trabaho ay hindi matatawaran. Tingnan nyo yung kinikwento ko dati. Doon sa isang international, multinational company na airline company. Multinational, international. Hindi po sila kumukuha ng higher officer, kagaya ng mga manager or operation manager na ibang lahi, kundi kalahi lang din naman nila. Halimbawa, yung China Airline. Halimbawa lang natin, hindi po sila kukuha ng Pilipino na maging operation manager or manager. In-check lang din po, China lang din po yan. Ganyan po, lahat yan, international company na yan, airline na yan. Ganyan po. Pero ako, di ba naikwento ko sa inyo, itong international airline company na pinasukan ko dati, ako lang po, sa buong kasaysayan ng airline industry, ako lang po yung nakuha na naging operation manager nung pong international airline na pinasukan ko. So, anong ibig sabihin nun? May tiwala ang kumpanya sa akin. So, ibig sabihin, may tiwala sila na yung mga kakayanan ko. At bakit din ako kinuha ng Amerika na para mag-operate ng F-16 fighter jet na para mapabilang sa exhibition doon sa Afghanistan nung time ng Afghanistan. Siguro dahil nakita nila yung capability ko at saka husay ko sa pagpipiloto ng fighter jet. So, ganun lang po yun.
So, ibig sabihin, nakatatak na po sa buong mundo, never, sa lahat ng mga international company, hindi po sila, international airline company, hindi po sila kumuha ng mga higher officer na hindi nila kalahi. Pero sabi ko nga ako, napagbigyan ako, kaya napabilang po tayo doon sa nag-iisa na naging kasaysayan ng pamamalakad ng mga international airline company. Ganun lang po. So ganun po tayo katatalino. Ganun po tayo pinagkakatiwalaan. Pero ang nakakahiya po dito, yung mayroon tayong presidenting bangag na nga, bobo pa, tanga pa. So papaano pa itong mga Pilipino na ito na damay-damay na sa kabobohan itong bangag na ito. Di ba? Yun po ang nakakahiya. Anyway, doon po sa nung sinabi ko po yan nung nakaraan na under negotiation yung pagkuha sa akin ng China na mag-operate ng F-16 nila na fighter jet ay ongoing na po yung aming transaksyon. At so ibig sabihin kung ongoing talaga mayroon magaganap na gira. So sabi ko nga, huwag kayong mag-alala mga Pilipino at mabigyan tayo ng pagkakataon at ako na may hawak niyan. Babagsakan ko ng mga tuni-tuniladang mga pandesal itong mga bullshit na ito, mga ito para hindi na mabuhay itong mga animal na ito. Yan ang unang-una kong ibabagsak sa kanila. Sila ang babagsakan ko instead ng kalaban. Nagigigil ako eh. Anyway, ito po yung katibayan po na nagpalabas na po sila ng warrant of arrest kay BP Sara. So hindi po natin alam kung anong mangyayari dito. Pero mayroon na po akong inutusan na kung anong gagawin ni BP Sara. Aywan ko. Ayoko pong maging involved yan, pero mayroon na po akong inutusan na para mayroon akong pinahatid na tinuro ko para kung ano man ang mangyayari. Ayoko pong i-reveal dito kung ano yung itinuturo ko dito kay Vice President sa Duterte. So ito po yung katibayan na mayroon na pong warrant of arrest. Itong si BP Sara. Ayan. Nung manong pa-aresto ng International Criminal Court o ICC si Vice President Sara Duterte base yan sa impormasyong nakuha umano ni Senator Amy Marcos. Nasa frontline balitang yan si Mean Los Baños. May impormasyong nakuha si Senadora Amy Marcos na posibleng ipaaresto na rin daw ng International Criminal Court o ICC si Vice President Sara Duterte. There are also allegations that several weeks ago, a draft was mooted involving a warrant of arrest of 5 police officers, including Senator Ronald Bato de la Rosa. Of late, there has been a rumor, once again, that the Vice President will in fact be issued by the ICC a warrant immediately. Tumanggi ang senadora na pangalanan ang kanyang source. Nitong linggo, sinabi ni VP Sara na nakarating na rin sa kanya ang bali-balitang ipaaresto siya. Oo, naako sa listahan, daghan kaayo nga naa sa listahan sa ICC. Kung ipaaresto man daw si VP Sara, tiniyak ni Senator Amy na haharangin niya ito. Muli niyang iginiit na walang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas. Samantala, ibinunyag din ng senadora ang umano'y master plan ng gobyerno para pabagsakin ang mga Duterte. Yan daw ang lumabas sa pagdinig ng Senado kaugnay sa pag-aresto sa dating Pangulo. Ang lahat daw ng ito nakasaad sa dokumentong pinamagatang Mid-Election Final Campaign Sprint Action Plan ng kaalyado ng administrasyon na lakas CMD. Ang pag-aresto at pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC ay klarong may motibong politikal. Maliwanag ang pag-aresto kay dating Pangulo ay bahagi ng malawakang pagsisikap ng gobyerno na pabagsakin ang mga Duterte bago mag-2028 election pa. Nilinaw naman ni Senator Amy Marcos na hindi pa pinal na committee report ang inilabas niyang findings. Gayunman, kasama na rin dito ang kanyang rekomendasyon na paimbestigahan sa ombudsman ang ilang opisyal ng gobyerno na may partisipasyon sa pagpapaaresto kay dating Pangulong Duterte. Hindi pa rin daw tapos ang pagdinig ng kanyang komite.
Hindi naman ikinagulat ng Malacanang ang mga pahayag ni Senator Aimee. Hindi na po siguro kataka-taka kung ganyan po ang kanyang magiging panuran, ang kanyang opinion. Bago pa naman po siguro nag-hearing ay makikita na po natin kung saan ba ang gawi ni Senator Aimee Marcos. Of course, Anyway. ang palasyo. So ayan po, at maliwanag po yung inyong narinig na mayroon na pong warrant of arrest itong si VP Sara. Pero yun nga sabi ko, ano man ang mangyari dyan, tayo pa rin ang nakakahiya. Dahil tayo lang ang natatanging bansa na nag-surrender ng ating mamayan sa ibang bansa. Samantalang kung totoosin, hindi naman maaresto ng ICC, maging si President Duterte dati. Nakipagsabwatan lang talaga itong bangag na ito. At sa ating impormasyon, mayroong atang $100 million na ibinayad dito sa ICC para iprosige yan. At para na rin sa kooperasyon dito sa mga local authority natin. Kung wala itong mga pulis natin, paano maaresto yan? O, di ba? Ganun lang po eh. Kasi yun po ang sinasabi ko, nakakahiya tayo sa ibang mundo. At talaga namang tunay na pan. Kakaiba itong kwa na ito. Grabe. Kaya sa wakas ay kung totoo man na nagmamalpunction na ang kidney nitong bangag na ito, ay baka bukas makalawa ito ay deadball na rin to. At dati nag-aalangan pa ako tumawag ng bangag dito eh. Pero magmula nung nagsalita si Aimee Marcos, ay ito, kapatid na niya. At talagang doon talagang sobra na rin akong galit. Kasi unang-una, kaya walang nangyayaring magagandang desisyon sa bansa natin. Dahil nga dito sa kabangagan ng presidente natin. At ito rin ang katunayan, para lang po maintindihan ninyo, bagamat alam ko na napanood yun na ito, para lang maintindihan ninyo, ay ipi-play ko lang po, ha? Hindi ako sumama sa loob ng 3 taon dyan sa Malacanang. Dahil lantara na doon ang inuman, ang paggamit nila ng cocaine at mga bawal na gamot. Hindi ba niya nakikita, naririnig, kakaiba na siya magsalita. Hindi na maintindihan kung ano-ano na ang sinasabi at wala na sa sarili. Nagtatago sa kabaitan niya ang pang-aabuso niya sa droga. At nagbunga na ito ng mga nakakapinsalang maling desisyon. Hindi ako sumama sa loob ng 3 taon dyan sa Malacanang. Yun na po eh. Imagine mo, talagang maling, lahat ng desisyon ito, puro mali na kasi nga po, sabog. At inuman, at actually, hindi lang po inuman ang nangyayari dyan, di ba? Narinig nyo lang po dati yung statement ni Pastor Kibuloy na mayroon pa pong 6 orgy. Nag-orgy po sila dyan, 6. At nagpapalit-palitan ng mga partner. O kagaya nitong butod na ito na burikat na ang baliktad. Wala na para nang guma yung bilat ito. Nakikisaw-saw pa sa tsuktsakan. Nakakadiri. Habang mga bangag na itong mga ito, nagsasayawan, nahubot-hubad. Tapos pagka hinila nga raw yung kabilang bibig ng ng bilat ni itong si Butod, pag hinila raw, pag binitawan daw, patay ang kabayo. Ilagay mo raw yung nakatayo daw sa si Butod. Hilahin yung kabilang pisngi ng bilat niya. Tapos patayuin mo yung kabayo, ilagay mo dyan yung ulo ng kabayo. Pag binitawan yan, patay yung kabayo.
Kasi nga, mas matindi pa sa guma yung bilat nito. Pero nagkukan pa rin. Naglilinibog pa rin. Kagaya itong bilat ni Dilima. Di ba? Wala pa rin, puro kukan pa rin. At puro kukan pa rin. Puro kalibugan pa rin ang mga iniintindi at iniisip nito mga ito. Yung yung mukhang mangkukulam at mukhang aswang diyan sa Cebu na naging gobernador. Yan, paulit-ulit ko po lang po sinasabi ito para na akong sirang plaka rito. Pero kailangan po ulit-ulitin para lang masumariwa sa inyo na itong dating gobernador ng Cebu ay kahit na ganyang katanda yan na parang mukhang aswang na, ay naglilibog pa rin. Gamit ang pera ng bayan para pangbayad niya sa mga buwilit. Yan. Ganun po. Imaginin mo, ha? Patayuin mo si Kwan. Ito si Butod. Hilahin mo yung kabilang pisngi ng bilat niyan. Ilagay mo diyan yung ulo ng kabayo. Bitawan mo. Patay ang kabayo. Nagpapaputukan pa ng putukan sila diyan. Alam niyo kung magkano ang ginagastos sila sa mga paputok? 5 milyon isang gabi. Sa paputok lang po yan. Nag-aaksaya talaga ng pera itong mga hayop na ito. Saan pa nga pupulutin itong mga kababayan ko kung ganito ng ganito ang gobyerno? Wala na. Talagang manigas kayo. At sa kwan pala ha, bago ako magtatapos, ay sandali lang po ha. Ito. Ayan, bago po tayo magtapos ay gusto ko lamang pong paalala ulit. Yung mga manliligaw na lagi na lang nakapila dito, nakakakwan na Paulit-ulit ko naman pong sinasabi sa inyo na ayaw ko na pong umibig. At sana maintindihan nyo yung pakiusap ko. Nakikiusap na po ako. Huwag na po. Wala po kayong maasahan sa akin. Kaya huwag na po kayong pumila rito. Nakakahiya po dito sa mga kapitbahay ko rito. Imagine mo, pipila kayo para lang ako ay ligawan. Ay para namang nakakapanliit naman yon. Di ba? Huwag na. At kayo rin, baka kayo malasin ha. Dahil yung mga naging ex ko. Yung marami na po doon sa mga ex ko ngayon. Yung mga naging ex ko. Marami na po yung ginarapata ang bilat. Kaya baka mamaya magaya kayo doon. Huwag na kayo magpumilit. Tama na. At nakakahiya na po talaga din sa mga tao rito na nakakakwan. Imaginin mo, si Mr. Berana pinipilahan ng mga manliligaw. Imaginin nyo yan. Ito na lang po siguro ha, yung panghuli ko po na kwan ito, sana maintindihan ninyo. Ito na lang po, ipi-play ko na lang po ito, no? Para lang po maintindihan nyo na talagang ayaw ko na pong umibig. Kaya wala po talaga kayong maasahan. Ito na, ha? Hindi ko na kailangan ng pag-ibig. Pagod na ako sa kakaisip. Di ba ba? Sana maintindihan ninyo. At gusto niyo pa bang ulitin ko? Sana naman, kahit na isang beses lang sabihin sa inyo, paulit-ulit ko lang po sinasabi rito na tama na, huwag na po kayong pumila rito. Nag-aaksaya lang po kayo ng oras. Wala po kayong mahihita. Wala po kayong aasahan sa akin. Pwede lang po siguro, pumila kayo rito para sabihin na dito kayo mag-lunch. Total, meron naman tayong mga tao rito. Sige, kumain na lang po kayo dito. Gusto nyo araw-araw kayong pumila dyan, mag-lunch kayo, okay lang. Pero yung hahangarin nyo pong makausap ako at ligawan, wag na po. At ito po ang uli. Para lang po maintindihan ninyo. Hindi ko na kailangan
Ayan po. So, sana po nagkakaintindihan tayo, no? At, ayan, at sabi ko, wala man pong kakwenta-kwenta itong aking mga topic. Ay, pagtiyagaan nyo lang din pong panoorin. Dahil, malay natin, mayroon akong bibitawan dito na baka mamaya bigla pala ako magparapol dito. Isang pagka ginanahan ako, bigla ako nagparapol dito. Kaya ayaw nyong pinapanood ng buo itong video ko, baka sa bandang huli magparapol ako, logi kayo, di ba? At may balak pa naman ako magparapol doon sana sa John Birana Vlogs, pero baka susurpresahin ko kayo dito sa Birana Live Studio TV at magpaparapol ako. At hindi po basta ang ating paparapol na ito dahil matagal ko ng plano ito eh. Yung po bang kita natin dito sa YouTube channel ko, itong Birana Live Studio TV. Di ba sinasabi ko sa inyo, kapag na-reach natin yung 150,000 subscriber, ay magpaparapol ako ng 1.5 million doon sa John Birana Vlogs. Ayan. Pero, parang nababagalan ako. 131 pa lang. Itong kan. Pero bagay, kung pagtiyagaan ninyong pagtulong-tulungan ninyo yan na ipamalita sa mga kaibigan at kamag-anak ninyo, isang araw lang po yun, ma-reach natin yung 150,000 subscriber. At plano ko pong, yung pong iniisip ko na 1.5 million, para po minsanan, yun pong kita mismo nitong YouTube channel ko ang ipaparapol ko. Hindi po ba sinasabi ko, hindi ko pa po wini-withdraw ang kita nito magmula po nung sumildo itong YouTube channel natin na ito. Never pa po ako napag-withdraw dito kahit sintabos. Wala po akong wini-withdraw dito. So, nung huling, medyo ilang buwan na rin po yun, nung huling pinacheck ko yung sekretary ko kung magkano na yung kita na, meron na po tayong 5 million plus na kita nitong ating YouTube channel. Pero matagal na rin po yun eh. 4 years na po ito. So, naka 5 million po. 5 million pa lang. At plano ko, imiminsan ko, i-raffle ko dito mismo sa Birana Live Studio TV. At kaya po, pagtulong-tulungan nyo na po, na ma-reach na natin yung 150,000 subscriber. So ngayon ay 131,000 subscriber tayo. Pag na-reach po natin, lahat po yan. Kung 5 million man yan o 6 million man lang kita natin sa YouTube channel na ito, lahat po yun minsanin ko po iparapol para po sigurado na kapag isa sa inyo nanalo, talagang mababago ang buhay. At huwag po kayong mag-alala. At sabihin nyo, paparti-partihin na lang. At huwag naman biglaan na yung kung ano lahat yung kita ay ipaparapol ko. Opo, ipaparapol ko po lahat. Pero huwag kayong mag-alala doon sa kwan. Magpaparapol po ako kasunod po nun ng sarili kong pira. Sarili ko na pong pira yun. Hindi po kita ng YouTube channel natin. At kung 6 million man yun, abutin, yung kita rito sa YouTube channel ko ay isang tao lang po dapat ang manalo doon para memorable. At sabi ko nga, yung mga ibang paparapol ko para hindi naman kayo magtampo, sarili ko na pong pira yung ipaparapol ko. At magpararapol po tayo rito ng 100 na tig 1 milyon. 100 po yan na tig 1 milyon. Yan po. Yan ang plano ko. So, pag tulong-tulungan nyo na pong magpa-subscribe dito sa Birana Live Studio TV. Tuturuan ko po kayo kung paano kayo makapagpa-subscribe. Tutukan nyo na po sa liig. Kung meron po kayong kutsilyo, tutukan nyo na po yung kapitbahay ninyo. Sabihin nyo mag-subscribe na dito sa Birana Live Studio TV. Para marating na natin yung 150,000 at i-raffle na natin yung lahat ng kita nitong ating YouTube channel. Maraming salamat po at siyempre sa lahat po ng aking mga subscriber at ganoon din po doon sa mga regular nating nanonood, sa mga followers natin. Mahal na mahal ko po kayong lahat. Salamat po.